Sam, talaga sa mag-iisang buwan na po ako sa bago kong company sa March 1. So, alam niyo yon yung, nung tumayo po ako nung December, yung happiness ko, hindi ko talaga makontain kasi biglang may nag-offer sa akin kung kailan nag-give up na ako sa buhay ko. Ang saya-saya ko nun. Kaya lang may mali akong ginawa kasi sabi nga nila, do not announce your success too early because the devil is working of double time. Kasi po, nung in-announce ko sa inyo, nasabi ko, may offer na ako, magkakaroon ako ng NOC. After 1 month pa po binigay yung NOC ko. So, akala ko na naman, alam niyo, isa po ako sa mga taong, ang tagal ng January. Ba't ang tagal matapos ng January? Bakit di ba, napansin niyo po ba yung January, ang tagal matapos? Isa po ako sa mga yun kasi ang last day of work ko, di ba, tinaningan ako January 23, wala na. Pero praise God, January 4 po, nai-apply ako ng transfer. Sa kabutihan ng Lord, akala ko 2 months pa akong magdurusa. January 18 po approved na. Same day na natanggap ko yung notice ng labor, same day din last day ko na. Ako pa nagpanic kasi di ba sa 23 pa yung last day ko. Kaya, Boss Jake, Ate Sam, ipagpatuloy niyo po yung pangungulit niyo lang. Hindi naman sila nagger pero ang sarap po sa pakiramdam ngayon na nagpupuri ako sa Diyos dahil alam niyo po, hindi ko makontain yung happiness ko. At isa pa pong maganda, ang ganda po nung company na napuntahan ko. Chill lang sila. Ang boss ko po is, yes, sana all. Totally different po yung environment. Wala kang maririnig na sumisigaw. Lahat sila malumanay magsalita kasi nga mga Hapon. So, I praise God and more souls po para sa ating church. Praise God po. Amen. Praise the Lord. No? Hallelujah. Happy anniversary pala sa atin lahat. Amen. Praise God. So ako din mag-share. Share muna kunti lang po. Share ko lang po yung nag-start na po ako dito sa church na to. Iyak tuloy po. Before kasi na hindi ko pa hindi pa po ako nakapunta dito sa church na to. Iba yung life ko. Yung mainitin, yung madaling magalit, tapos madali ding umiyak, katulad ngayon. Pero hindi na, medyo na ngayon. So, praise God kasi thank you din ako kay Lord kasi may siya, instrumento na na makapunta ako ni church. Thank you po kay bro. Ford siya talaga yung nag-invite sa akin dito. So, praise God kasi may ginamit si Lord para sa akin na matuntun ko yung church. So, I'm so blessed talaga sa yung ginawa ni Lord sa akin. Ngayon po na nandito na po ako, ang sarap ng pakiramdam, sarap yung buhay ko na ngayon kahit alam na po ninyo na yung sitwasyon ko po. So, maraming nangyari kasi isa po akong single mom, may 5 po akong anak. Hirap kasi yung trabaho hindi stable. Pero praise God kasi pag nandun ka na talaga kay Lord, yung protection at yung niya nandun sa'yo palagi kasi namatay na yung nanay ko, tatay ko, hindi ako nakauwi. Tapos yung mga anak ko, naghihiwalay na po sila kasi nga wala nang mag-alaga sa kanila. Pero thank God kasi nandun yung protection talaga sa kanila. Kasi wala silang mga sakit. Continue pa rin yung pag-aaral nila kahit wala ako. Kahit sobrang miss ko na talaga sila. Pero salamat talaga Lord kasi nandyan siya palagi sa akin. Hindi talaga niya ako iniwan. As in, hindi. Nandun talaga siya. Kaya nga, sobrang salamat ko talaga sa kanya kasi tinuntun talaga niya yung simbahan, yung dito talaga, yung church, yung Wisdom Church talaga. Salamat talaga, praise the Lord. Kasi maraming binigay ni Lord sa akin. Yung anak ko po, siya, college na po, tapos palagi siyang top sa school. So praise God kasi continue yung scholarship niya. Tapos every month po nakapadala po ako ng pera doon. Hallelujah, Lord God. Kasi wala pa akong stable job, wala pa akong, as in, wala lahat.
Alam na ninyo po lahat kung ano ako po dito. So, thank you Lord po sa binigay din niya na sa work ko po ngayon. Kahit na hirap din ako, pero praise the Lord! Kaya pa rin kasi si Lord nandyan palagi. Amen! Praise God! Hallelujah! Thank you Lord kasi hindi mo talaga ako iniwan. So, praise God! Binibigay, before ko po talaga yun po, ibabalik kay Lord, bigay po talaga yung verse na sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Hallelujah. Sabi doon, pag inuna natin si Lord sa buhay natin, tayo ang priority. Amen! Praise God! Hallelujah! Thank you. Binabi ko po salamat at pagpupuri kay Lord. Hallelujah, good God. Thank you po. Amen. It is indeed a blessing to have someone who would always encourage us to come into the house of the Lord. Sabi nga sa Psalms 122:1, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Amen. Amen. And the best place that you can be is at the house of the Lord. And the best place that you could ever be is also at the presence of the Lord, right at the center of His will. Amen. Yes, sabi nga ni sis kanina, seek ye first the kingdom of God and all these things. Kung ano man yung nasa isip nyo, nasa puso nyo, all these things will be added unto you if you seek God first and His righteousness. Amen. Amen. So another way of worshiping the Lord is by giving. Let us be challenged with our giving by our brother, JR. Good morning po sa lahat. Happy second anniversary sa ating lahat. God is good all the time. So, para sa ating tithes and offering, buksan natin sa Malakay 3, 6 to 10. So, ating pong basahin sa 6. Descendants of Jacob, I am the Lord all-powerful, and I never change. That's why you haven't been wiped out. Even though you have ignored and disobeyed my laws ever since the time your ancestors, but if you return to me, I will return to you. You people are robbing me, your God, and here you are asking, how are we robbing you? You are robbing me of the offerings and the 10% with each tithes that belongs to me. That's why your whole nation is under curse. I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessings after blessings. Amen. Purihin po ang Panginoon ng ang kanyang salita. Napaka-familiar po sa atin ng verse na ito, no? Kumbaga, gasgas na siya. But let's look at the ano bang storya ng verse na ito. Ano bang nangyayari dito? Bakit nasabi ng Panginoon ito? At kanino niya sinasabi? So, Malakay was written during Judah's history. Naisulat po yung Malakay sa history of Judah. So ano pong nangyayari ng panahon na yon? Si Prophet Haggai at Zechariah commanded Judah to rebuild the temple. Kasi yung panahon na yon, nasakop sila ng Persian army. So yung mga simbahan nila, mga temple nila, sinira ng Persian army. So, sinabihan sila ni Haggai at Zechariah na i-rebuild yung temple. So, ni-rebuild na nila yung temple. After years of rebuilding the temple, they did not feel the presence of God, and they are still experiencing drought than other nations. So, after na-rebuild nila yung temple, parang hindi pa rin nila na-feel si God, yung presence ng Panginoon. So people of Judah was thinking they have done their part, and yet these promises were not happening, and they began to complain to God. Sabi ng parang nagsumbat na yung people of Judah, bakit hindi ka pa rin namin na-feel
nag-worship na kami, ni-rebuild na namin yung temple mo. So they began to complain God. So God responded to Judah's complaint in Malachi 3. Ito pala Malachi 3 ay response ng Panginoon sa complaint ni Judah. People of Judah. Judah were robbing God by withholding their tithes. They value their possessions more than God. So, Judah was so complacent na all the time, yung Panginoon ay, presence ng Panginoon ay nasa kanila. But, they were shocked sa response ng Panginoon. Despite Judah's activity in the temple, they were still far from God because of how they idolized their possessions above God. Parang binavalue nila yung possession kaysa kay God. So ito yung response ng God sa people of Judah. You people are robbing me, your God, and here you are asking, how are we robbing you? So na-shock yung people of Judah. Paano namin kayo ninanakawan, Lord? So sabi ng Panginoon, you are robbing me of the offerings and of the 10% that belongs to me. 10% means tithes. So God tells Judah that they were robbing him by withholding their tithes. So tithes, let's talk about tithes, history of tithes. Nung panahon ng Old Testament sa Leviticus, when God gave land to Israel as an inheritance, He made it clear that it was His land and He gave it to them as managers or stewards. Nung time na yon, binigay ng Panginoon yung Canaan yun, di ba? Israel ngayon. Sabi ng Panginoon, kinlaro ng Panginoon sa kanila na, ito, ibigay ko ito sa inyo. Pero akin pa rin to. Kayo lang ang manager. Kayo ang CEO. So, it means, yung Israel, hindi nila masabi na, we produce our own harvest apart from God. Kumbaga, sabihin nila, ay, kaya naman namin kahit wala yung Panginoon. In this manner, everything comes from God. God gave Israel the ability to produce wealth. So He wants them to honor Him with different types of offering. And one of them are tithes. So yun pala yun, ang history ng tithe. So binigyan ng Panginoon ang Israelites ng lupa para sila ay makapag-harvest. Binigyan sila ng ability ng Panginoon para sila makapag-harvest. So, one thing, i-honor nila ang Panginoon is to give tithes. Sabi sa Proverbs 3:5. Sabi dito, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your crops. And ang tithes pala ay, tithes is for the Levi. Since Levi, hindi sila nabigyan ng lupa nung time na yon. So they cannot produce their own harvest. So they are dependent on other tribes, sa tithes ng other tribes. So that yung Levi, they can devote themselves to the ministry. So ngayon, sino ba mga Levi ngayon? Time na ngayon. Diba yung merong ministry, person worship ministry, pastor. So they are all the Levi today. And also, every third year, tithe is also to help those who do not own a land. Yung walang mga lupa, mga widows, orphans, yan ang purpose ng tithe. So dito, sinasabi ng Panginoon na sa people of Judah, return to Him. Kumbaga sabi ng Panginoon, return to me. Kasi nag-iisip yung Judah na, people of Judah na yung Panginoon ay nandyan lang sa kanila parati. Pero malayo pala yung Panginoon sa kanila. So God tells Judah, return to Him by bringing the tithes. So, paano ba natin may apply ito sa ating buhay ngayon? So, who are the people of Judah ngayon? Tayo yun, people of Judah. So, if you are experiencing drought, difficulties nowadays, mga kapatid,
So alam nyo na kung ano ang kulang. Amen? Isipin nyo na kayo si Judah. Tapos, ah, parang ang hirap ng buhay. Hindi nag-success yung mga plano nyo. So, ano po ang kulang? Sinasabi ng Panginoon, return to Him by bringing your tithes. Amen? So, tayo na po yung magbigay. Amen. Praise God. Let's stand up and let's lay our hands sa ating tithes and offering. Father God, we thank you, Lord, for this day. Father God, salamat po sa araw na ito na inyong binigay opportunity sa amin, Father God, Lord. Forgive us sa aming mga kasalanan, Father God. Sa hindi namin alam na nagkasala kami, forgive us, Father God. And Lord, we thank you, Lord, for this day, for our second anniversary, Father God. Thank you so much for you are with us, Father God. Lord, we pray, Father God, ang aming tithes and offering nasa aming harapan, Father God. Lord, i-bless niyo po ito na magamit sa inyong gawain, Father God, sa inyong ministry, mapalago ang inyong gawain, Father God. And Lord, bless those who give, Father God. And even though, Lord, sa mga hindi nakapagbigay, bless niyo rin po sila, Father God, yung kanilang mga trabaho, Father God, na ginawa yung channel of blessings. Lord, para next time sila po ay makapagbigay, Father God. Lord, we lift you up today, Father God. We give you back all the praises and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Now, this time, selected members of this church will offer also a song to our God. Amen. And let us be blessed by the message of the song. Let's give the Lord a mighty hand of praise for their lives. Amen. Amen.
Amen. Thank you, brothers and sisters, for that beautiful message of the song, Go Light Your Candle. Amen. Sabi nga ng salita ng Diyos, let your light shine before men, that other people will see your good works and praise our Father in heaven. Amen. Amen. At this point, this is one of the most important part of our service this morning, and that is the sharing of God's word, because the word of God says in Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. So let's welcome our dear pastor, Pastor Dennis. Amen. Hallelujah. Are we blessed? Amen. God is good. And all the time. Amen. We are celebrating our second year anniversary. And if I can recall it right, correctly, last year, ang ating pong team is about, we are anointed to multiply. And so, we believe that we are anointed to multiply not only on the quantity, but of course, to the quality of our lives. Amen. And so this year, since we are already anointed to multiply, not only by quantity, but also by quality, and now we are celebrating our second year, and our theme is the light of the word. Now, I would like you to understand, no, that we have part of being light of the word. As the Lord Jesus Christ says, I am the light of the world. And that is true. And even in our present days, He is our light. He is the lamp of our feet, no? And a light unto our path. Now, kung titingnan po natin, when the Lord Jesus Christ ascended in heaven, ang ginawa po niya, no, pinadala niya, no, sa pamagitan ng Ama, ang banal na Espiritu. Sabi niya, no, if I am not going away, no, the Comforter will not come. So may pinadala siya. Nakatulong po natin at magko-comfort po sa atin. In the same way, sabi niya, I am the light of the world. But then in John 9:5, ang sabi po doon, sabi ng ating Panginoong Kristo, while I am in the Word, I am the light of the world. So ibig sabihin po, noong ang Panginoong Kristo po ay aalis na, He mandated each and every one of us, the believers of the Lord Jesus Christ, to be the light of the Lord. Amen. Light of the Word. So ibig sabihin po, tayo po ay kinomisyon ng Lord to shine in this world. At tayo po, mga minamahal na kapatid, ang bawat isa po sa atin, meron po tayong responsibility to let our light shine before men. And so I would like to encourage each and everyone as we listen, no, yung pong message ni Bishop Rene, no, para po sa bawat isa po sa atin. By the way, Bishop Rene is our founding chairman of the Walang Imposible sa Diyos Outreach Ministry, in short, Wisdom, no, Church. So, ang ganda po ng pangalan ng church. Amen, no? So, pwedeng mahaba, pwedeng maikse, no? So, depende kung paano mo gagamitin. But, kung titingnan po natin, no, God has given them the wisdom to establish the church, no, by the grace of God. And so, here we are now in the second year of our anniversary, continuing to be in the ministry, continuing to be a brethren to one another, and continuing and persevering sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Now, I would like to encourage everyone, no, to lend our ears today as we hear the message of the Lord through Bishop Rene Ilmedo. So, may we all lend our ears at pakinggan po natin yung pong mensahe ni Bishop Rene. Praise God. Hallelujah! Happy anniversary Wisdom Church Qatar. Kami po dito po sa Pilipinas, ang inyong pong lingkod bilang tagapanguna ng Wisdom Church ay bumabati po sa inyo ng isang masagana at masayang pagdiriwang ng inyong pong anibersaryo. At binabati ko po si Pastor Dennis sa pangunguna, kasama po ng kanyang mga kamanggagawa diyan po sa lugar ng Qatar na itinataguyod ang gawain ng Panginoon. Patuloy na kayo ay pagpalain ng ating Panginoon.
So without further ado, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita, na salita ng Diyos. Sa ating pong pagdulog sa salita ng Diyos, mayroon po akong mungkahi na 3 bagay na dapat po nating ginagawa. 3 salita po na dapat po ay atin pong tinatandaan. The moment we come to hear, the moment we read the Bible, ay 3 bagay. Una, yung word na confront. Pag sinabi natin confront, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinakikita sa atin ng salita ng Diyos kung ano yung dapat nating itama sa ating buhay. So let us allow the Word of God confront us so that we can make changes, we can be transformed into a life that brings glory to God. Number 2 is comfort. Yung tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kapayapaan, kapanatagan sa buhay. So the second word is comfort. Where can we find comfort here in this world? Walang iba kung hindi sa pangako ng Diyos. Sa kanyang mga salita, God will encourage us sa paano na tayo po ay nadi-discourage. God will give us strength sa paano na tayo po ay nanlulupaypay. Kaya po ang atin pong panalangin sa pagharap natin sa mga suliranin ng buhay, the Word of God will give us comfort. At yung pangatlong salita ay yung conform. Yung tayo po ay maging kawangis ng ating Panginoon Kristo. Alam po ninyo, yan po yung nais ng ating Panginoon Diyos, na tayo po ay maibalik doon sa original creation in the image of God. So the moment we are reading the Bible, hearing the Word of God, hearing the preaching, ay meron tayong 3 panalangin. Naroon po yung ating pong panalangin na word na sa Word of God. Yung pong number 1 is confront me. Number 2 is comfort me. And then number 3 is conform me. Maging kawangis ako ni Jesus Christ. So, tayong lahat ay dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Maraming salamat po, Ama, sapagkat ang iyong mga salita ay amin pong mapapakinggan. Lord, breathe upon your word that we are going to hear in the name of Jesus. Amen. 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 Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. O hindi pala isa, kundi maraming palakpak sa ating Diyos. Yung pinakamalakas na palakpak. Hallelujah. Amen and amen. Amen. So umagang ito, pag-uusapan po natin yung patungkol po sa the light of the world. At yung pong akin pong binigay po na Diyos sa atin na topic is yung living in the light. Basahin nga po natin, living in the light. Yan. Ang sabi po dito sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. So sino raw po yung light of the world? Walang iba kundi si Jesus Christ. So si Jesus Christ ang nagsasalita at sinabi niya, He is the light of the world. At ang sinabi pa niya rito, whoever follows me, ikaw at ako na susunod kay Kristo, doon sa light ay hindi na mabubuhay, hindi na lalakad, will not walk in darkness, but will have the light of life. Wow! Very powerful po itong sinabi ni Jesus Christ because we are living in this darkened world. In Matthew chapter 5, tayo po bilang po ay binanggit na the salt and the light of this world. Not only that we do not need to walk in darkness anymore, but also we are carrying the light of this world. That's why napakahalaga bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ni Kristo, tayo po ay living in the light, nabubuhay sa liwanag o sa liwanag na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Now, ang tanong ay paano ko ba mapapanatili na ako po ay laging nasa liwanag upang sa gayon ang aking buhay ay maningning na nagpapakita, nagpapahayag ng kapangyarihan ng ating Diyos sa ating buhay. So una, tingnan natin maintain quality spirituality. Ulitin ko, maintain quality spirituality. Ano po ang sabi diyan sa Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So pag pala tayo ay nagsisik first, yung pong ating puso, hindi ako gagawa ng desisyon, hindi ako mag-iisip ng isang bagay ng mali,
Yung bang lahat ng aking gagawin ay ang uunahin ko ay hanapin ang kanyang mga salita. Hanapin ang kanyang kalooban sa aking buhay. Seek first. Ganun ko pala maipapakita na ako ay mayroon pong God's consciousness. Ibig sabihin noon, meron akong malalim na spiritual life. Because I am aware that I need to seek God first. Tanungin ang Diyos sa bawat gagawin ng aking buhay. Alam po ninyo, the real problem of this world ay walang iba kung hindi ang spiritual life. Ang kahirapan, ano ang problem niyan? Spiritual life. Yung pong nakita nating mga evil na nangyayari o mga bagay-bagay na nangyayari po sa sanlibutan ito, mga corruption. Ang problema po actually is about their spiritual life. Wala nang takot sa Diyos. Kaya po, bilang isang mananampalataya, for us to be able to walk in light, refuse to live in a shallow spiritual life. Wag maging mababaw yung atin pong spiritual life. Dapat yung quality ng ating spiritual life ay maganda. That's why. Bakit? Sapagkat your spirituality is the foundation of your destiny. Ulitin ko, no? Makikita nyo naman po. Your spirituality is the foundation of your destiny. Kapag ang pundasyon ng isang bahay ay hindi maganda, mababaw, pag dumaan ang bagyo, pag dumaan ang malakas na hangin, pag dumaan ang lindol, magigiba agad. At nakakapanghinayang, madedestroy ang bahay na ito. Wala ka na mapapakinabangan. In the same way with our Christian life, biruin mo sa hinahaba-haba ng ating pong paglilingkod sa Diyos, hindi pala maganda ang ating spiritual life. Sapagkat ang ating spirituality is the foundation to reach, ano yung marireach natin? Yung destiny na nais ng Diyos na ating maipamuhay sa atin. So the foundation of your life, your destiny is your spiritual life. Kaya nga po, kapag seeking first the kingdom of God and His righteousness, ano po ang pangako? All. Sabihin nga natin all, malakas, all. Yan. All these things, lahat ng pangangailangan mo sa buhay will be added to your life. Kaya, reject anything. Ulitin ko, reject anything that will reduce the intensity of your spirituality. You can alam ko, nako-convict ka eh. Ano may mga ginagawa mo na nakapagpapareduce, nakapagpapahupa ng yung init ng iyong spiritual life. For example, nagbababad ka sa cellphone. Kung ano yung mga pinapanood mo, mga TikTok. Nagbababad ka sa panonood ng movie. Kung ano yung mga ginagawa mo. Ilang oras ka bang mag-ukol ng panahon sa Diyos. So refuse to live a shallow spiritual life and reject anything that will reduce the quality or the intensity of your spiritual life. Pangalawa, maintain quality relationship with people. Maintain quality relationship with people. Proverbs 13 verse 20 says, "He that walketh," siya na lumalakad with the wise, that walketh with the wise, shall be wise. Nahahawa ka pala, nakakahawa pala yung ikaw ay lalakad sa matatalino, no? But a companion of fools, eto mas matindi. Nakakahawa rin ito. But a companion of fools shall be destroyed. Eh ang problema, hindi lang ikaw ay magiging fools, kundi madidestroy ka pa. Mas matindi yung pagkakahawa sa iyo ng fools. Sapagkat fools will lead you to destruction. Kaya po, maganda na maunawaan natin that you are going to maintain relationship, quality relationship with people na maghahatid sa iyo sa isang tamang direksyon. Kaya po, the value of your life is determined by the quality of people around you. The value of your life is determined by the quality of people around you.
So, isalaminin nga po natin, sino-sino ba ang mga kasama mo sa buhay? Baka naman po ang palagi mong kasama ay yung mga marites dyan, sinamahan pa ng Miyerkules at Huwebes, magiging ganun ka rin. Ano mo ang magiging brand sa iyo? Kapag ikaw ay sumasama nga daw sa mga marites, marites ka rin. So yung value mo na bumababa. Imbis na ikaw ay maganda ang reputasyon mo, bumababa. Kaya nga ang sabi po ay, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So maintain po ninyo yung pong relationship nyo sa mga quality people. Bakit? Sapagkat your net worth, yung pong inyong net worth, yung pong halaga ng iyong pong value ng iyong buhay, nakaka-affect ito ng inyong network. Yung network mo will affected by your network. Yung network, ulitin ko, no? Baka nalalabuan kayo doon sa malino na, malabo pa, no? Ganito po yun. Your network, yung halaga mo ngayon, will be affected by your network. Yung mga kahaluboy-liw mong tao. Bakit? Kasi nga po, itong mga taong to, madadala ka sa isang bagay, sa isang buhay na hindi po maganda at maililiga doon sa kadiliman. Kaya nga po, a companion of fools will destroy your life. But he who walketh with a wise man, you will become wise also. Kaya po, you need to maintain. Remove mo yun, i-ekis mo. Dapat ay i-delete mo yung mga friendship mo sa mga taong hindi maayos na makapaghahatid ng isang magandang buhay sa iyo. So, ang i-maintain mo yung mga quality people in your life. So, sumunod dito ay live on purpose. Live on purpose. Yan. So, in Daniel chapter 1 verse 8, the Bible said, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Ayun. So, meron pong layunin. Pag sinabi natin purpose, meron akong layunin sa buhay. At bilang isang tagasunod ni Kristo, isa sa layunin natin sa sanlibutan ito ay we need to bring the light in this darkened world. Now, a life of no purpose is a life of no profit. So, tulad nga po ng sinabi nating layunin sa buhay, for example, meron kang isang ginagawang bagay, pero ang tanong, ano ba ang purpose ng ginagawa mo? Wala lang. Nagsasayang lang tayo po ng energy. Nagsasayang lang tayo ng panahon kasi nga, wala naman layunin yung isang bagay na ginagawa mo. For example, naglalagari ka ng kahoy. No? Ngayon ang tanong, ano ang purpose mo? Bakit ka naglalagari ng kahoy? Wala. Naglalagari lang ako ng kahoy. Hindi po ganoon. Nagsasayang ka lang ng kahoy, nagsasayang ka lang ng panahon mo, nagsasayang ka ng energy mo. Pero dapat, may ginagawa ka according to the purpose ng layunin. Okay, ano ginagawa mo? Naglalagari ako ng kahoy. Bakit? Kasi gagawa ako ng upuan. Ayun. Gumagawa ka ng isang bagay dahil meron kang layunin. At kapag gumagawa ka ng mayroong layunin, meron kang ma-achieve profit. Kaya po, a life with no purpose is a life of no profit. Yun po yun. Kaya po, you need to have a purpose in your life. And purposely, dapat magliwanag po tayo. Saan? Sa sanlibutan ito. Purpose gives meaning to your being. Ulitin ko. Purpose gives meaning to your being. Bawat isa po sa atin, meron pong pagkakatawag ang ating Diyos. Meron purpose kung bakit po tayo nalikha ng Diyos. Meron din purpose kung bakit ka dyan nasa Qatar. Meron din purpose kung bakit ka nariyan sa Wisdom Church Qatar. Meron purpose sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating buhay. Bakit? Sapagkat, ayon sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. Kaya po yung purpose, dapat maalam natin Dapat meron tayong alam na purpose in life because it will add meaning. Ganun pala yun. It will add color to your life. Why? Because alam mo ang purpose mo. Then you will become successful in doing things. Sapagkat alam mo kung anong purpose mo sa buhay. So you need to live on purpose. At
makikita natin ang mga taong walang purpose, walang na-achieve. Kaya bilang isang mananampalataya, as times goes by, as the days will come, at darating ng 2024 muli, pero dapat ang tanong natin, ako ba ay nabubuhay according to the purpose of God in my life? Number 4, o yung pang susunod nating puntos na dapat po natin gagawin. Develop your potentials. Develop your potentials. In 1 Timothy chapter 4, verse 14, do not neglect the spiritual gift you receive. Do not neglect the spiritual gift that you receive. Bakit? Sapagkat ito pong gift na ito na ating pong tinanggap ay kaugnay noong ating pong purpose in life. Once you know the purpose in life, gumagawa ka ng isang bagay at according to the purpose of your life, natutuklasan mo na ngayon yung gift mo. At yung pong sometimes yung gift na yan ay medyo hindi pa gaanong magaling, hindi pa gaanong mahusay, hindi pa gaanong perfect, pero you need to develop the gift, the spiritual gift that you have. Kung meron kang gift of singing, huwag kang mananatili na ganun lang, average lamang ang iyong pagkanta. Kung ikaw ay meron kang gift of yung pong pagtugtog ng mga instrumento, huwag kang manatili doon sa simpleng average of playing the instruments for God's glory. So you need to develop your gift that has been given to you ng ating Panginoon, sapagkat ito pong gift na ito ang siyang ang sabi nga po dyan ay, pakinggan nyo ito, your gift determines your life. Yan. Your gift determines your life. May sinabi po doon sa Proverbs, kapag yung ating pong gift ay pinaghusay natin, I'm going to stand where? In the king, in the throne of the king. Ibig sabihin noon ay kapag ikaw ay gumagawa ng may kahusayan because you have the gift in that area, ikaw ay mapapapunta doon sa mga chosen people. Pinipili ka sapagkat mahusay ka dito sa mga ganitong bagay. Kaya nga, ang sabay na pong pagde-develop ng iyong potential, naroon ang iyong tinatawag na promotion in life. And as you develop your gift, your talents, your potentials, mas lalo ngayong nahahayag. Sana ganun, na meron tayong puso na hindi ako makikita, hindi yung galing mo, hindi yung husay mo makikita, kundi yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Nabibigyan mo siya ngayon ng kaluwalhatian. Kaya, develop your potentials. Your potential is your vehicle to your destination. Diba? Sabi ko kanina, meron tayong destiny. Your spirituality is the foundation of your destiny. Now, you need your potential. Because your potential will bring you to what? To your destiny. This is the vehicle for your destination. Yung potential na yun. Your potential is the key to your opportunity. Your potential is the key to uncommon opportunity in life. Yung mga opportunity in life ay ibinibigay dun sa mga taong mayroong developed na potential, mga developed na gift. Bakit sa kanya hindi ino-offer? Kasi nga, ikaw may kahusayan doon eh. Ikaw yung nakakitaan ng isang bagay na kayang-kaya mong gawin. Kaya sa iyo ino-offer yung mga tinatawag na opportunities in life. So, mga minamahal kong kapatid, you need to develop your potential. Do not settle for sabihin kong doon sa medya-medya lang. Do sa mga average way of doing things. Sa halip, you need to develop, you need to excel, yung word na excellence. Kasi po, ang excellence ay hindi po destination. Ibig sabihin, pag sinabing excellent, hindi to destination, na kapag narating mo na yung isang excellent na bagay, tapos na, hindi ho. Ang excellence is a journey. Patuloy at patuloy kang dapat nag-excel. That is how you're going to develop your potential. For example, yung galing mo ngayon, sa mga ilang susunod na mga araw, you need to develop pa. Bakit? Kasi yung galing mo ngayon, luma na yun. Hindi na applicable, hindi ka na magiging relevant. So you need to develop daily, you need to develop, you find ways, basa ng Bible,
Basa ng mga libro patungkol sa salita ng Diyos so that you can be developed. Find ways para mas mag-excel ka pa sa larangan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Sumunod, make a difference on others. Ulitin ko, make a difference on others. Tignan po ninyo sa Isaiah chapter 58 verse 10. Feed the hungry and help those in trouble. Then what? Then your light shine out of darkness. Then your light shine up from darkness, and darkness around you will be as bright as noon. Ganda, no? So kapag pala tayo ay naggumagawa ng mga pagbabago sa ibang tao, yung pong ating pong kadiliman sa buhay ay nagiging liwanag na parang katanghaliang tapat. So, we need to create ang impact. Make ang impact to people. Impact for eternity. Impact for eternity. So, how to are going to make a difference? Make an impact on people's life for eternity. Gumagawa tayo ng mga bagay, tinutulong tayo doon sa mga tao sapagkat sinasabi natin mahal sila ng Diyos, and in that way they are going to be in eternity sa langit katulad din natin. Masikayat natin sila na maligtas at sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano pa masasabi natin diyan? Na yung making an impact in the life of other people, ito po ay we are going to be outlast, o yung pong sabihin ko paano ba itong ma-outlast ito. Ang ibig po sabihin ay if you live for yourself, you are living for a small world. So it is when you live beyond yourself, yung pagtulong sa kapwa. Hindi lamang yung ikaw lamang ay self-centered, na ikaw ang tinutulungan mo yung sarili mo. It is when you live beyond yourself that you live beyond your time. Ano po ibig sabihin nitong when you live beyond yourself, that you live beyond your time? Na kapag pala ikaw ay tumutulong, hindi ka self-centered, tumutulong ka sa ibang tao, kahit ikaw ay wala na sa sanlibutan ito, kinuha ka na ni Lord. No, wag naman sana ngayon, ano? Yung legacy na iniwan mo sa pagtulong sa ibang kapwa, sa tao, ay naroon palagi, naroon pa rin. Kaya po, you are going to live beyond your time. Beyond doon sa set time here on earth. For example, 30 years old ka, kinuha na ni Lord, ano? O 30 years old siya, hindi ikaw pala. 30 years old siya, na kinuha ni Lord. Pero ang tanong, meron ba siyang alaala na maiiwan sa kanila? Buti pa yung isang singer, no? Meron siyang alaalang iiwanan sa inyo. Yung kanyang awitin, yung kanyang musika. Now, bilang isang mananampalataya, bilang isang nabubuhay in this world, bilang light of the world, ay ano ba kaya ang maaalala nila sa ating buhay kapag tayo po ay kinuha na ni Lord? Do they remember the good things that we have done to them? It is living beyond your time. Na kahit ikaw ay wala na sa sanlibutan ito, pero nabubuhay pa rin yung alaala ng ginawa mong kabutihan sa kanila. Sana ganun, no? Hindi po yung alaala ng kasamaan na ginawa mo sa kanila. It is not living in the light, kundi living in darkness. Pag sinabi natin living in the light, you are making a difference in other people's life. Yung mga bagay na hindi nila kayang gawin, talagang, for example, mahirap na tao, no? Tapos binigyan mo ng isang daang libo. Abe, talagang kakaiba yun. Tinulungan mo pa ng magkatrabaho. Inayos mo ang kanilang sambahayan. Making a difference.
So we are an agent of change, kapatid. You are an agent of change. Sumunod. Be committed to kingdom service. Be committed to kingdom service. In Exodus chapter 23, verse 25, you must serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with food and water, and I will protect you from illness. Hallelujah. Ulitin ko ang talatang ito. Let this word of God sink deep into your mind and hearts. If you serve only, you must serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with food, with water, and I will protect you from illness, sa mga sakit at karamdaman. Matindi ho itong talatang ito, mga kapatid. Yung palang mga naglilingkod sa Diyos, mayroon pong provision. Yung mga ay naalala natin, ano yung kakainin ko, ano yung iinumin ko, ano yung daramting ko, paano ako mabubuhay, wala akong trabaho. Pero kung kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, if you do, if you serve the Lord, I will provide you. So mayroong provision. Not only mayroong provision, but also there is a protection. I will prevent, I will sasabayin ko yung illness, yung sakit at karamdaman sa inyong buhay. Because you are living in the light. So you must commit yourself. Kapatid, hindi ka lugi kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos. There's so many ways that you can serve God. So many ways. But most especially, we are all called, tayo pong lahat ay tinawag to be the light of this world. Meaning, we are going to get their attention bilang light of this world. Nakakapukaw ka ng atensyon. Nakapagbibigay ka ng kaliwanagan ng kaisipan. Na-encourage mo yung mga tao. Nadadala mo sila sa paanan ni Kristo. That is how, that is a few way of serving God. Serving God. Matindi yung pangako doon ng ating Panginoon. You must serve God only. Hindi yung sarili mo, hindi kung sino man tao. Hindi ang mga Diyos-Diyosan. Serve God only. Then, if you do, I will provide you. There's a provision. And there's also protection. So you shall serve the Lord your God. When you serve the Lord, nakita na, no? Sa Exodus, pakibalik mo nga yung Exodus 23, 20, yung sinabi natin kanina, 25. Gusto ko makita ninyo. Yung Exodus 23:25, you must serve only the Lord your God. If you do, sabi diyan, I will bless you. So, if you serve the Lord, yung sumunod doon, if you do, kapag ginawa mo yan, the Lord will serve it also. Para bang waiter, isa-serve ka niya ng food and water and protection. So when you do service to God, God will do service to you. Ulitin ko. When you serve God, God will do service to you. Hallelujah. He will serve you what? Blessing. He will serve you blessing. I will bless you with food and water. And so many things. Kaya nga po dun sa una nating talata, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all this blessing, all these things shall be added unto you. And then lastly, live in consciousness of eternity. Live in consciousness of eternity. Romans 14 verse 12. So then, each of us will give an account of ourselves to God. We will give an account of ourselves to God. Ano pong ibig sabihin niyan, mga minamahal kong kapatid? One day, isang araw, uno dia, isang araw pa, no? Isang araw, at the end of our life, tayo po ay haharap sa ating pong Panginoon. And actually, wala po tayo maitatago sa Diyos. Kitang-kita po ng Diyos lahat po ng ating ginagawa. The moment we are conscious about eternal life, about eternity,
no? And there is an accounting before God. Magkakaroon tayo ng pag-iingat sa ating mga ginagawa. Kaya po, it is consciousness of eternity that impacts caution to action. Ulitin ko po. It is the consciousness of eternity that imparts caution to action. Yung palang ating ginagawa ay nagkakaroon ng babala dahil meron tayong consciousness of eternity. That's why maingat tayo sa paggawa ng mga bagay-bagay because we are conscious that there is an eternity. There is a judgment before God. Kaya kapag tayo ay merong consciousness of eternity, cautious tayo, maingat tayo sa ating ginagawa. We are living in the light. We are giving light to this darkened world, mga minamahal kong kapatid. So, yun po yung ating pong mga dapat pong gagawin upang sabihin, magpatuloy po tayo na mabubuhay sa liwanag ng ating Panginoon Kristo. So, in review, ulitin ko po isa-isa, no? Maintain quality spirituality. Maganda dapat na tayo po ay merong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. No? Sumunod ay yung pong maintain quality relationship with people. Next, live on purpose. Develop your potentials. Make a difference on others. Be committed to kingdom service. And then lastly, live on the consciousness of eternity. Live on the consciousness of eternity. Sa oras na ito, mga minamahal kong mga anak, diyan po sa lugar ng Qatar, sa mga bisita, sa mga mahal sa buhay, tandaan po natin na tayo po ay may tawag ng Panginoon. And I believe that you have been blessed by these things na ating pong pinag-usapan. At I believe that this will avoid a life living in darkness. May God bless you at aking pong panalangin sa bawat isa ay patuloy na kayo po ay maging masagana sa gawain ng Panginoon sapagkat alam natin na ang lahat po ng ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong mga salita ay nakapaghatid sa amin ng kalakasan, ng mga gabay na dapat po namin gawin upang kami po ay magkaroon ng isang buhay na nakakakitaan ng isang liwanag na nanggagaling po sa iyo. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na magpapagaling ng sinumang may uri na anumang uri ng sakit at karamdaman in the name of Jesus. And I apply the blood of Jesus in their life. In the name of Jesus, sinumang naroon sa ilalim ng pagkakautang, sinumang naroon sa ilalim ng kahirapan, dalangin ko ang pagbubukas ng durungawan ng langit sa kanilang mga buhay, pasaganahin ang kanilang lukbutan. Salamat po. Muli, sa ipo namin ibinibigay ang pinakamataas na pagluwalhati, pagsamba, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Amen. Praise God. So, napakaganda po nung mensahe ni Bishop. No? And to conclude, dito po ay nakita ko po yung isa pong kataga no, sa mga sinabi niya that for us to stand out, for us to develop, no, at magkaroon tayo ng consciousness to eternity, right now, here on earth, dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na yung let your light shine. No? Dapat po yung ilaw po natin, kasi tayo po yung ilaw no, ng sanlibutan. So ano ba ibig sabihin ng ilaw? Light is meant to be those in darkness, no? So yan po, light is meant to be seen by those in the darkness. So sabi po, if it has no value, it has no value if covered up and
hidden. Wala pong value yung ilaw if it is covered and hidden. So kailangan po, no, makita po sa atin, no, yung liwanag bilang mga lingkod ng ating Panginoon, no? Mga lingkod ng ating Panginoon. So titingnan po natin in Matthew chapter 5 verse 17, ang sabi po diyan, you are the light of the world. Tayo po daw, a town built on a hill cannot be hidden, neither do people light up a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and give its light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So ano ba sinasabi dito? Ito pa, sinasabi ba rito, pabonggahan ba rito, pasikatan ba rito? No, katulad ng sinasabi niya ni Bishop kanina, no, dapat ang makita, no, ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin, no? Habang yung ating pong ilawan ay nagniningning, dapat doon po sa ginagawa natin, hindi po tayo yung nakikita, kundi si Kristo yung laging nabibigyan ng papuri po sa ating pong buhay. Ano po? No, so dapat po, ang kinakailangan po is that we need, no, to glow in the dark. No, mag-glow po daw tayo sa kadiliman, no? So sabi po, those who seek the praise of men will receive no other rewards. But those who live unto God before the word will reflect to God a hurting planet and be rewarded in heaven. Doon po natin ngayon tatanggapin yung mga rewards na ginawa na as a result po nung ginawa po natin dito sa lupa, no? So sabi po, our actions allow us to let our light shine. Yung po daw ating mga gawa, no? Allows us to let our light shine. Ngayon, ang tanong, ano ba yung ginagawa natin? Now, it will depend dun po sa pagkilos mo, sa ginagawa mo. Mga kapatid, tingnan po natin. Lagi po natin tandaan, no, na ang mundo lagi po nakatingin, no, sa ginagawa po natin, mga Kristiyano. Sasabihin na, ganyan ba ang Kristiyano? No? Para bang hindi naman nakikita yung buhay Kristiyano sa buhay niya. Kaya nga sabi po, our action allow us to let our light shine. No? Yung pong ating mga ginagawa, our action allows us to share the light of Jesus with those around us. So yun po yung nangyayari. Our action allows to share the light of Jesus. Yung pong ginagawa natin, it allows to see the light of Jesus in our life. Amen po? Makikita ngayon sa buhay po natin bilang Kristiyano, ito pala, yung buhay Kristiyano. Amen? Tunay na binago. So paano po ngayon makikita? How can we be a light into the world today? Paano po daw tayo magiging liwanag sa mundo ngayon? Katulad po ng sinasabi, no, sa banal na kasulatan, paano nga ba? Number 1 po, no, unang-una, be transformed. Kailangan mabago po yung buhay po natin. In Romans 12, yan po yung sinasabi. Ano po? Do not conform to the pattern of this world. May pattern yung mundo no? No? At alam naman natin yung pattern ng mundo nito, no? Siyempre, kung ano yung maganda, kung ano yung masaya, nandun tayo. Hindi ko naman sinasabi, Pastor, hindi na kami magsasaya. No? Lagi na lang kaming, kumbaga, seryoso, hindi na happy face. No? Hindi po ganun na ibig sabihin ng mga minamahal na kapatid. Pwede po tayong maging masaya, no? Pwede po tayong magalak, no? Pero marami pong kaparaanan para tayo maging magalak, para tayo maging masaya. Amen? No? Pero ang sabi doon, be transformed. Kailangan nababago yung buhay po natin. For us to light, no? To be a light in this world and that our light shines to the world, kailangan mabago yung buhay po natin. Amen? No, do not conform yung mga pattern, yung mga ginagawa ng mundong ito. Dapat hiwalay na tayo doon kasi tinanggal na tayo from darkness to light. So, ibig sabihin, yung light at yung darkness, hindi siya pwede magkasama. Amen? Paano mo ngayon pagsasamahin yung dalawa? Light at saka dark, magiging gray. E di ano resulta nun? There are gray areas in your life. Amen? So, hindi po pwede. Kailangan na ilipat talaga. So, pangalawa po, ano po sabi? Practice self-control.
Ito kailangan talaga yung self-control eh, no? Hindi ko naman sinasabing busalan natin yung bibig natin, no? Katulad ng picture diyan, no? Pastor, hindi na ba ako magsasalita? Self-control na lang eh. Wala na akong gagawin. For us to shine, kailangan talaga practice self-control. Kasi baka mamaya may mabitawan tayo. Ano po ibig sabihin niyan, no? Kung wala kang mabuting sasabihin, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lamang magsalita. Kasi kung minsan, doon tayo tinitignan ngayon ang mundo eh. Ano kaya sasabihin nito? Pagka may ganitong pangyayari, tingnan ko nga, sige nga. Kasi mga Kristiyano to eh. So dapat self-control. Sabi po ng Galatians 5:22, 23, sabi daw sa uli, gentleness and self-control. No? In fact, lahat po na yan, yung fruit of the Spirit, lahat po yan, no? It is a prerequisite dun po sa, para po tayo, no? To let our light shine. Kinuha ko na lamang po yung self-control. No? Kasi itong self-control talagang araw-araw, nararanasan natin to. Lalo na sa ating mga kapatiran na nasa sales, no? Di ba? Pagka kayo po ay may mga customer, tuwa kayo eh. Ang daming customer, no? Patingin nga nun, titingnan to. Ay, hindi maganda. Patingin isa. Kukunin mo naman. No? Eh, lalo na pag sapatos. Ang daming mga natin dyan, puro kang sapatos eh, no? Pasukat nga nito. Pasukat nga niya. Titignan ko nga to. Napakaganda nito eh. Pagkuha, ay, hindi pala bagay sa akin. Ito na lang, pwede. No? Kaya kung minsan, yung ibang mga sales lady, mga sales representative, makikita mo yung tsura nila, hindi lang kumikiboy. Diba? No? Nagko-control, siyempre, customer yun eh. Customer is always right, even if it's wrong. No? Dapat, yan mo kasi customer yan. Kukuha ka na naman ngayon. No? Kaya nga, danas na ito nung ating mga kapatiran sa sales. No? Kasi araw-araw, mararanasan nyo yan. No? Kaya nga, ito nilagay natin. No? At yan ang inaano sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng self-control. No? At kung wala ka na rin naman sasabihin na maganda, no? At nakikita mong hindi naman bibili, edi sabihin mo lang, salamat po. Di ba? No? Charge to experience na lang. No? Self-control, kailangan po natin yan. And lastly, no? Ano po? Ito, importante din to. Walk the talk. No? Ano po sabi? Walk the talk and your team will follow you. Marami po tayong mga cell leaders dito. And you have members. No? If you walk the talk, no? Your members will follow you. Susundan kayo, susundan tayo ng ating mga miyembro. Amen po? Kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Katulad, anong sabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, no? Sabi niya, na kapag ako'y magme-mensahe, no? Dapat maging maingat kasi I don't want to be, kumbaga, discounted. I don't want to be, kumbaga, hindi ko mabigyan ng justice yung sinasabi ko na wala naman sa gawa yung aking sinasabi. Yung sabi ni Paul. Because dapat, kung ano yung sinasabi mo, dapat, yun yung ginagawa mo. Amen? Walk the talk in Galatians 5:25. Ang sabi po, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. And in Philippians 4:9, sabi po dyan, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Amen. And the God of peace will be with you. Mga minamahal na kapatid, ang dami po nating narinig ngayong araw na to. No? I encourage po kasi may mga papasok po ngayon. No? Alam ko po na may papasok na yung mga kapatiran. Pwede nyo na pong umpisahan. Gawin na po natin yan. No? Huwag po natin kalimutan, self-control. Kasi mamaya, may mga customer na kayo na mangungulit. No? At sigurado, susubukin yung pasensya nyo. Pakukunin kayo ng pakukunin sapatos, pakukunin kayo ng pakukunin damit, pakukunin kayo ng pakukunin ng relo. No? Paano kung malalaking item yung pinapakuha sa inyo? Yung iba, unan, yung iba, mga comporter, no? Kukunin yan. Kaya, number 1, no? Gawin na po natin yan. Self-control and walk the talk. Amen po, mga minamahal na kapatid. So tayo po, bilang mga Kristiyano, dapat maingat po tayo. Number 1, be transformed, no? Maging transform po yung buhay po natin. Ano po? At
yun po, yung ating pangalawa na sinasabi, practice, self-control. No? At pangatlo, simple lang po, walk the talk. Amen? So tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal na kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat siya po ay napakabuti, no, sa ating pong buhay. And in conclusion po, no, sabi po, as you shine your light for others to see, you will see that it becomes less and less about getting recognition for what you have done. Less recognition po daw for what you have done, and more about how you can direct the praise back to God or back to Jesus. For if it wasn't for Him, you wouldn't be in a place where you can shine your light and serve others in love to Him. Because of who He is, you become or you will become the Christ follower that you are right now. Amen. So palakpakan po natin, mga minamahal na kapatid. No? Kung tayo po ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon, nagagawa po natin, ibalik po natin sa Panginoon yung kapurihan, kaluwalhatian, sapagkat siya lamang naman po talaga sa ating Panginoong Kristo. No? Siya lang po ang karapat-dapat, no, na tumangkilik ng lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. At tayo po lamang ay ginagamit ng Panginoon, no, to let our light shine before men. Amen? Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na to, sa natapos na gawain, Lord God. Lord, we thank you, O Lord God, because you are our light, O Lord God. You shines, O Lord God, sa buhay po namin, O Lord God. And you light, O Lord God, ang aming pong mga yapak, ang aming pong mga direksyon sa buhay, Panginoon. Lagi mong tinatanlawan. Lord, kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, wala po kami. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Lord God. At muli, pinupuri ka po namin, Panginoon, tinataas sa aming buhay. Maaari ba nating awitin yung isang awit na kinanta natin kanina? Yung, basta't ikaw. Alam niyo po, mga minamahal na kapatid, basta't si Kristo, yung kasama po natin sa ating buhay. Sapat na. I believe na kapag si Kristo, mga minamahal na kapatid, ang lagi mong inasam sa iyong buhay, your light will shine all the time. Amen po? Bigay po natin yung lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon ngayong umaga. And once again, let us sing this song with conviction. Na sa buhay po natin, Lord, Ikaw ang tunay na ilaw sa buhay ko. Lord, Ikaw ang tunay na ilaw na sanlibutan ito, Panginoon. Kung wala ka sa aking buhay, wala po akong magagawa. Pero basta't kasama kita, Lord, basta't kasama kita, Hesus Kristo, sapat na. Yun lang ang kailangan po natin. Si Kristo po, ang anak ng Diyos, na siyang binigay po sa atin para sa ating pong kaligtasan. O Diyos, o kay let's worship the Lord. Sa buhay ko, Ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, Ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, Ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Hallelujah. Let's worship the Lord Jesus. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y natatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Basta paligid man ang problema. Basta't ikaw,
Hallelujah. Basta ikaw. Yes, Lord. Basta ikaw ay kasama, Panginoon. Yesu Kristo sa aming buhay. Sapat na, Panginoon. Hallelujah. Basta't ikaw, O Diyos. Hallelujah. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Minsan pa po, hallelujah. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Hallelujah. Palakpakan po natin, Panginoon. Yes, Lord God. Yes, Father. Lord, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, walang iba, ang Panginoong Kristo, upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga po, Panginoon, na sa buhay po namin, Lord God, you're always faithful, Panginoon, sa buhay po namin. Your goodness is always there, Panginoon. Nararanasan po namin sa bawat araw. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buong taon na nakalipas, O Lord God, sa panibagong taon na binigay niyo po sa Wisdom Church. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa spiritually, physically, O Lord God. At ganyan din po, Panginoon, sa aming po mga trabaho. Lord, salamat po, Panginoon, at ang bawat isa, Lord God, na papasok, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, pagpalain. At muli, Panginoon, sa susunod na linggo, muli niyo po kaming dalhin, Panginoon, sa lugar na to, Lord God, upang magpuri, sumamba sa iyo, Lord God. Lord, ikaw, Panginoon, ang mataas, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Lord, alam ko po, Panginoon, na ibabalik niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa church, Panginoon, upang muli magkasama-samang magpupuri at sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, at sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. So let's declare po yung victory and the protection, no, sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat, sabay-sabay po tayo. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. The Lord is, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Tinatawag ko po si Sister Teresa. Thank you,
Pastor. Let us bow down our head for our closing prayer. King of Kings and Lord of Lords, we honor you, O Lord God, Father. Thank you for your 2 years love and faithfulness for this family, O Lord God, Jesus. Thank you for your spiritual encouragement through your word, O Lord God, Jesus. That through the years, O Lord God, Father, may mga trials, mga temptations, and distresses, O Lord God. But we believe, O Lord, and to prove, O Lord God, that you are God, and you are the King of Kings in our lives, O Lord God, Father. Thank you for your faithfulness. Thank you for your mercy, O Lord God. Thank you for your love, O Lord God, Jesus. Thank you for sending your Son, Jesus Christ, O Lord God, Father, to give us the light, O Lord God, Father. Lord Jesus, this time, O Lord God, Father, ikaw ang nakakaalam ng bawat puso sa amin, O Lord God, Father. For those who are souls, O Lord God, that nakaramdam po ng confusions, nakaramdam po ng loneliness, O Lord God, Father. Nakaramdam ng hopeless sa buhay, O Lord God, Father. Lord, we know and we trust in you, O Lord God, Father, that the only purpose why you sent Jesus Christ as our Savior, O Lord God, as the light of this world, O Lord God, is to seek the loneliness, to seek the hopeless, is to seek, O Lord God, for those people, O Lord God, Father, na wala ng kabuluhan sa buhay because of the darkness of this world, O Lord God, Father. And thank you for your Son, Holy Spirit. Thank you for the power of your Lord Spirit, O Lord God, that ignite us as a Christian, as your believers, O Lord God. Lord, please, O Lord God, Father, use us mightily and powerfully through your Holy Spirit, O Lord God, to shine this darkness, O Lord God. It is because you are in us, O Lord God. And we live in you, O Lord God, Father. Lord, we love you so much, O Lord God, Father. We love you so much, O Lord God. In spite of our unfaithfulness, but your love endures us forever, O Lord God, Jesus. And Lord, once again, we love you. We love you so much, Lord. All praises and glory be back to you in Jesus' name. We pray. Amen. Amen. Hallelujah. God is good and all the time. Amen. And at this point, let me acknowledge also joining with us in our celebration at this time, our Pastor Bishop Rene and his wife. Are they still here? They are still here po kanina. So thank you po, Pastor Rene and Pastora Ruby and Bishop Rene sa magandang mensahe po na ibigay niyo po sa amin. May God bless you always in your family. All right, so happy second anniversary church, and this time announcement po, pagkatapos po ng ating service ay meron po tayong salo-salo lunch, and we'll proceed to the part 2 po sa ating program mamaya. So yung mga wala pong trabaho, you can stay and celebrate with us. And announcement din po, ang ating church ay meron po tayong mga midweek services every Tuesday, Bible study at 7:30. Every Thursday, prayer meeting also at 7:30. And Sunday, Sunday, meron pong service. And meron po tayong cell group all throughout the week. So, yung mga wala pa pong cell group, I would encourage you to join. You can approach any cell group leader or usher later if you are interested to belong to a cell group. All right, so let us declare with conviction and faith, Acts 16:31, all together, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. As for me and my household, we will serve the Lord. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos, sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen. Hallelujah. The Lord. Amen. Come, let us worship our King. Amen.
it all. Hallelujah, God. Unshakable. Hallelujah, God. Have done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. Amen, Jesus. And break every chain, oh God. You have done great. Dance in your freedom. We dance in your freedom. Awake and alive. Oh Jesus, Our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. 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 amen. Praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Amen. God bless everyone. Amen. Ipat-pray po muna natin yung ating mga pagkain. Let us lay our hands to our food. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for all the blessings that you have given to all of us, Lord God. Bless this food that we're going to partake, Lord God Jesus. May it nourish our body, Lord God, so that we can use this body, Lord God, to glorify you, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa, Lord God, na nandito, Lord God Jesus. As we gathered here, Lord God, we praise your name. We give you thanks and glory, Lord God Jesus. Ikaw lamang aming pasalamatan, Panginoon, sa aming mga buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.